Creator of everything, loves me with a love that won't stop. If you bear the burden of a sin-filled life, past mistakes and failures haunt you in the night, you can be forgiven, for God's word is true. On the wings of eagles, you can sing it too. I love the Lord, He heard my cry, He lifted me way up high to set my feet upon the mountain top. Just think of it, the Lord and King, the Creator of everything, loves me with a love that won't stop. I love the Lord, He heard my cry, He lifted me way up high to set my feet upon the mountain top. Just think of it, the Lord and King, the Creator of everything, loves me with a love that won't stop. Just think of it, the Lord and King, the Creator of everything, loves me with a love that won't stop. He loves me. Blessed Thursday evening, Team Focus! Welcome sa another episode ng Staying Alive! Pambira. Nakaka-nervous, sir. Alive na alive si Sir Dominic. Pambira, kayong dalawang magkapatid talaga. Lakas yung mang-iwan sa ere. Anyway, magandang gabi po sa inyo lahat. At Team Amen. Focus, lalo na po sa mga nanonood sa aming Facebook Live, dyan din sa Google Meet link. Shoutout po sa inyo. I hope you're excited and willing na manood sa another episode po ng ating programang Staying Alive. Maganda, ipagpapatuloy lang po natin ang ating pinag-uusapan. And shoutout nga pala, shoutout sa mga grupo ko dyan sa Trusted Timothy. And tag nito, shoutout din doon sa mga ka-area ko dyan sa Team Bravo. Shoutout sa inyo. And of course, kay Mami, shoutout sa'yo. Pag-pray mo, baka kung ano-ano sabihin ko dito. Yun, sir. Sir, baka meron kayong gusto i-shoutout. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at salamat po kay Sir Jao for allowing me to be a part of this Amen. program, Staying Alive for the young people, especially for the Team Focus. At salamat na muli po nakasama ko si Brother Dominic. At nag-uusap kami kanina at kinakabahan siya, mas kinakabahan ako. At pero ngayong gabi nawa ang power ng Diyos ang manguna, sir. Amen, sir. Yung force Totoo ng yan, sir. Diyos. Okay, muli po magandang gabi sa ating lahat. At good evening po sa ating pong mahal na pastor. By the way, ongoing po ang kanila pong Amen. ang kanilang evangelistic Ganda ng meeting choir, po sir. doon. Amen, amen. At ongoing, pag-pray nyo po yung success ng pagpunta ng ating mahal na pastor with this company doon po sa Sapang Dalaga under the leadership of Pastor Eugene Quintana po. Amen. At salamat po na muli nagkasama-sama tayo ngayong gabi. At salamat po na muli pong may pagkakataon na matuto tayo sa salita ng Diyos. At si Sir Dominic ay talagang aalalayan ako ni Sir Dominic. Ako talaga. At nais ko pong batiin ang Pasay West family. Good evening po sa Yun. inyong lahat. At sa bawat kapatiran po natin sa kasalukuyan po ay nakatune in na po sa ating programa. Sa mga young people, Team Focus, patuloy kayo sumubaybay. And just keep on tuning our program. At passing the link mga kapatid sa ating pong mga kapatiran. At maging may Google Meet link po ito. Sir. Meron, sir. Meron pong Google Pakipasa lang Meet din link. po ng ating Google Meet link for them, mga kapatid, na makasama natin ngayong gabi
virtually. Okay po, Sir Dominic, maraming salamat po. Amen, amen, Sir RG. Thank you po. Ito po, Team Focus. Maganda pag-uusapan natin. Let's have a recap nung pinag-usapan natin sa last episode ng Staying Alive. Okay? Yung pa rin ang ating topic, May the Force be with you. Di ba? Ano yung force? Sabi ng ating mga teachers, Sir Joe, Sir Maki, force, this is the power or strength which expresses an action that will manifest your Amen. action. Yan yung bagay na mag-pupush sa'yo na gumawa ng isang bagay. Force. So last week, anong pinag-usapan natin last week? Pinag-usapan natin last week, galing kay Sir Joe, you should determine if the source is moving you, kung ano yung force na nagmumove sa'yo, yan pa ba ay yung tama na force? Kasi marami sa atin ngayon, marami sa atin Team Focus, feeling natin, tama pa rin yung tama pa rin yung force na nagmumove sa atin, pero hindi natin alam, ang nagmove na pala sa atin ay hindi na godly, hindi na biblical ang nagmumove sa atin na force. Amen, amen. Most of us, iniisip natin na tayo ay spiritual na spiritual na tao or godly yung force na nagmumove sa atin, pero hindi natin alam, Team Focus, ang nagmumove na pala sa atin ay carnality. Yan, that's why you should know, you should be reliant on the power of His might. By the way, yung verse natin, Ephesians chapter 6, verse 10 and 11. Yan yung ating text. Bago ko ipagpatuloy yung ating recap, basahin ko lang muna. Amen, sir. Okay, sabi dito sa Ephesians chapter 6, verse 10 and 11, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So ayan, Team Focus, ang ganda ng verse natin. Kaya sinabi ni Sir, pinag-usapan natin last week, you should be reliant on the power of His might, on the power of God's might. Or yung sinabi last week ni Sir Jao, on the power of God's ability. And yan yung force, yan yung ability na hindi natin kayang i-question. Yan. Team Focus, with that power, yan na, sir, yung sinabi niyo po kanina, sir. With that power, with that force, you can with that ability rather, you will have the ability to resist the devil. Napakaganda niyan, Team Focus. That's why you should know what is the source of your force. You should have the ability, with that, pag inalam mo yung force na yan, you will have the ability, yung ability, but ability. You will have the ability. Okay? Pambira. Bad na yun, V. Okay? And still don't use that ability. Yan ang problema sa atin, Team Focus. Tayo mga nanonood, lalo yung mga nandyan sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan, it's either sa Facebook Live yan, or Google Meet link, you already have that ability. Ang problema lang sa atin, Team Focus, hindi natin ginagamit yung ability na yan. And sinabi ni Sir Maki last week, hindi tayo consistent. Hindi tayo consistent sa ability na yan, then sa force na yan. Kaya magugulat ka na lang, maraming Team Focus ngayon, bigla na lang mawawala. Kita mo, excited sa ministry, katulad na lang ng kakatapos lang na few weeks ago, katatapos lang ng ating revival, excited na naman ang mga Team Focus. After a few days, few weeks later, nawala na naman. Kitang-kita mo na active sa ministry, active sa area. Amen. Pero pagdating na naman ng ilang araw, wala na naman yung init. Wala na naman yung kanyang consistency. Kaya, pag ikaw ay nagre-rely, kaya tayo nawawala, rather, sabi ni Sir Maki, maliban sa nagre-rely na tayo sa ibang force, nagre-rely na rin tayo sa sarili nating ability. Hindi na sa ability of God's might. Amen. Ability mo na yan, Team Focus. Marami pa sa atin, tinatrato natin na yung ministry natin, di ba? Yes, nagpapatuloy ka. Pero ang nangyayari ngayon, Team Focus, nagiging accessory na lang natin ng ating ministry. Instead na maganda na yung force na napoproduce mo, ang nangyayari tuloy, fake na yung force na napapakita natin. Yan yung napag-usapan natin last week, Team Focus. Napakaganda. Kaya, Team Focus, kung gusto nyo i-replyan, I hope, hopefully and prayerfully, may mga young people na gustong mag-replay ng mga episode natin dito sa Staying Alive. Pero pretty sure mga magulang yan. Okay, Team Focus, pagpatuloy natin yung pinag-uusapan natin, sir. Okay lang ba, sir, na total,
Hindi naman ako ano dito eh. Okay. Ano po yun, sir? Ano po yun? Pwedeng simulan ko na lang, sir, para... Sir, yes, sir. Yes po. Joke lang po. Okay, Team Focus, maganda yung pinag-usapan natin. May the force be with you. Okay? Team Focus, mahalaga na alamin natin yung force na nagmo-move sa atin. Gusto ko yung yung sinabi ko nung past episodes, yung ginawa ko nga example na, sa topic natin ngayon. Di ba, pagpunta na lang sa school, di ba? Sa school, kahit sa ayaw mo at sa gusto, pupunta ka sa school. Di ba? Dapat ganun din tayo sa church. Dapat may ganun tayong mentality. Yung tipong umaga ng linggo, kahit tinatamad ka, kailangan mo magbihis. Bakit? Pupunta ka sa simbahan. Hindi yung katulad ng iba, bigla na lang mawawala. Di ba? Bakit? Kasi maraming team focus ngayon, nawala. Maraming team focus ngayon, madali tayong mapagod. Madali tayong mapagod, madali tayong magsawa. So in other words, hindi tayo consistent sa ating ministry, That's right. sa ating Amen. Kristiyanong buhay. Bakit? Hindi natin alam yung force na nagmo-move sa atin. Yun yung gusto ko pong yun, Sir RG. Gusto ko pong i-share po sa Team Focus ngayon. Maraming Team Focus ngayon, kaya hindi nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon dahil unang-unang sa lahat, maliban sa hindi nila alam ang nagmo-move sa kanila, hindi nila kilala ang nagmo-move sa kanila. That's right. Magkaiba yung Amen, Team sir. Focus. Magkaiba yung alam mo yung nagmo-move sa'yo, sa kilala mo yung nagmo-move sa'yo. And of course, wala nang the best na magmo-move sa atin, wala nang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Di ba yung verse na binasa natin? Ephesians chapter 6 verse 10. And in the power of His might. Wala nang the best na magmo-move sa atin. Of course, alam natin na power ng Diyos yun. Ang the best pa rin na mag-move sa atin, yung kilalang-kilala dapat natin na nag-move sa atin, ay ang Diyos. Kasi Team Focus, marami sa atin, maliban sa tinatrato na natin ng accessory, ang ministry, ang church. Okay, for example na lang, itong pag-invite mo ng mga kaklase mo or mga kapitbahay mo para manood ng Staying Alive, baka mamaya, pakitang tao na lang yan. Di ba, Team Focus? Bakit? Bakit nagiging ganyan? Kasi hindi natin kilala yung nagmo-move sa atin. Amen. Yeah, sir, gusto ko pong gusto ko pong magbukas ng Bible verse. Actually, dagdag ko na lang po ito. Okay? 1 John. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 6. Tignan niyo, Team Focus. I hope you're opening your Bibles. Okay, 1 John chapter 4 verse 6. We are of God. We are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Mira, Team Focus, maganda yung verse na yan. Lalo na sa topic natin na may the force be with you. And yung sinasabi ko nga ngayon, na dapat alamin natin, kilalanin natin yung nagbo-move sa atin na force. Amen. Diyan sa verse na yan, Team Focus, dahil sa hindi natin, tignan yung sinasabi dyan sa verse na yan, Team Focus. Okay? Pag kilala mo ang Diyos, kilala ka rin ng Diyos. And pag kilala mo ang Diyos, imposible. Pag kilala mo ang Diyos, makikilala mo, ano yung sinabi dyan, Team Focus, doon sa verse 6, the last phrases nun, alam mo yung spirit of truth. Alam mo yung spirit of error. Alam mo kung yung, sorry, pinagpapuwis ang init eh. Okay? Pag alam mo yung Diyos, kilala mo yung Diyos na nagmo-move sa'yo, okay, Team Focus, pag kilala mo yan, malalaman mo yung spirit of truth. Alam mo rin yung spirit of error. And with that, di ba yung sinabi natin, yung pinag-uusapan natin last week, hindi mo tatratuhing accessory ang gawain. Team Focus. Hindi ka magiging inconsistent. Gusto ko pong idagdag yung word na virtue. Virtues, di ba? Yung virtues na virtues na Christians na sinasabi sa Book of Proverbs. Bakit virtue ang tawag sa isang tao? Bakit? Kasi nagpapatuloy siyang gumawa ng tama. Yun yung Team Focus. Tayo, Team Focus, pag kilala natin ng Diyos at patuloy tayo sa paggagawa ng tama, sa pagpapatuloy natin sa gawain, that is what you call virtue, Team Focus. At pag at pag nagpapatuloy na tayo, Team Focus, makikilala mo na kung ano yung truth, yung totoo, sa hindi totoo, sa mali, Team Focus. Kaya kung Team Focus, kung alam mo na yung ginagawa mo ay mali, hindi mo gagawin yan. Amen. Di ba sinabi nga last week, di ba?
You have the ability, Team Focus, but ang problema sa atin, Team Focus, hindi natin ginagamit yung ability. Baka kaya hindi mo ginagamit yung ability, yung force na yan, Team Focus. Baka kaya hindi mo ginagamit yung force na yan. Kasi, ang nakakalungkot, hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo kilala yung force na nagmumove sa'yo. Mamaya, kaya ka tinatamad mag-amen. Baka kaya ka tinatamad mag-soul winning. Baka kaya ka tinatamad mag-involve sa ministry. Kaya ka napapagod sa mga bagay na yan. Or sa paggawa na lang ng tama. Dahil hindi mo kilala yung force na dapat mag-move sa'yo. Kaya Team Focus, di ba? Tulad na lang nung sinabi ni Sir Joe last week, with that ability, you will be able to resist the devil. Kasi pag hindi mo kilala, paano mo mariresist ang devil? Hindi mo nga kilala ang Diyos. So, tanggap ka na lang ng tanggap ng kung ano-anong force. Darating na lang yung oras, yung panahon, na kala mo spiritual ka pa, pero yun pala, pagdating sa labas, ayun na, karnal. Nawawala na. Okay? Gusto kong gamitin yung term na magiging pretentious na yung kristyanong buhay natin. Pretend na lang. Naalala ko si Ice. Pretend na lang yung ating buhay. Pretentious. Bakit? Force. Yung force na nag-move sa atin ay yung force na ng Diablo, Team Focus. Nagiging pretentious na yung ating kristyanong buhay. That's why tayo Team Focus, kung gusto natin ng maayos, gusto natin yung paggawa natin ng tama, of course, hindi maiiwasan ang kasalanan kasi tao pa rin tayo. Pero, pag tayo ay gusto natin yung patuloy sa paggawa ng tama, Team Focus, kilalanin mo ang Diyos. Diba? Naalala ko yung verse na tinuro ni Pastor Hill. But grow in grace and in the knowledge. Amen. Diba? And in the knowledge of God. Kaya hindi ka lumalago, kaya hindi ka nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, nakakalungkot man dahil hindi mo kilala ang Diyos. Hanggang doon ka lang sa nakilala mo siya na tagapagligtas. Hanggang doon ka lang sa tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pero hindi mo talaga kilala ang Diyos. Hindi mo talaga kilala yung force na nagmumove sa'yo. Kaya every time na dumarating ang Diablo sa buhay mo, akala mo tropa mo. Akala mo kaibigan mo. Tama, sir. Best. Ang tawag mo sa Diablo, best. May handshake pa kayo. Secret handshake pa ay patay. Kaya Team Focus, tandaan nyo yan ha, dapat kilalanin mo yung force na nagmumove sa'yo. Kasi baka mamaya yung force na yan, ilalayo ka na yan sa Diyos. Di ba yung sinabi kanina, ni Sir, yung sinabi kaninang umaga sa our family time with God, sin separates. Pag yung force na yan, hindi mo kilala, magugulat ka na lang, isi-separate ka na niyan sa Diyos. Isi-separate ka na niyan sa pamilya mo. Isi-separate ka na niyan sa church. Kaya ano na nangyari? Ibang force na yung nagmumove sa'yo. At yung focus, kilalanin mo yung force na nagmumove sa'yo. Sir RG. Amen. Salamat po, Sir Dominic. Amen. At at least ay mga kapatid, naliliwanagan tayo Amen. sa force na pinag-aaralan natin dito sa kadela ng napakahalaga po na maging maliwanag po sa atin. Sabi nga po ni Sir Dominic kanina, dapat kilala mo ang Diyos mo. At kilala mo alam mo kung anong force ang nagpapakilos sa iyo ngayon bilang isang young people. Ano niyo po, sa young people, kailangan talaga sa young people ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kailangan talaga. Sa kadela ng ang stage ng Team Focus, mga young people, andiyan sila sa stage na parang hindi pa nila nakikita ang kadelikaduhan ng buhay. Yes, sir. Kumbaga, nandiyan pa lang sila, iimbento pa lang sila, kumbaga, nananaliksik pa lang sila. They are very curious sa mga bagay, mga kapatid, na hindi pa nila na-experience. Kaya pag meron, lalo na sa church, kung ikaw ay ang magulang mo dito na sa church, Ay, nako, patay nanay tayo mo, dyan. tatay dito na sa church, at ang matindi nito, may prinsipyo pa ang mga magulang mo. Come on. Anak, huwag kang kung kanino lang makikipagkaibigan, huwag kang magbo-boyfriend, huwag kang ganito, huwag kang pupunta sa ganyan. Lahat ng yan na kung saan ay ikaw ay binibigyan ng limitasyon ng iyong magulang, nako, kung hindi mo pa na-experience yan, tandaan mo, yung curiosity, papasok yan. Amen. Curiosity, papasok yan. Kaya magugulat ka na lamang pag ang young people, anumang limitasyon, anumang boundary ang sinet ng kanyang magulang, ng kanyang pastor, pag siya ay lumampas sa boundary na yan at
Tinaray niya talaga yung mga pinagbabawal at nasubukan niya. Mga kapatid, talaga naman. Talaga naman, susunod-sunurin niya na yan. Yes, sir. Naka niyo po, susunod-sunurin niya na yan. Bakit? Ano po ang problema? Sa kadahilanang nagkakaroon po ng problema sa tinatawag na force. May the force be with you. Sa kadahilanang hindi gaano kaliwanag pa sa young people, ano ba talaga yung force na nagpapakilos sa kanya? Amen. Maaring dito ka sa church, matagal ka na dito sa church, dito ka na lumaki. Pero dapat maging maliwanag sa iyo, anong force ang nag-i-empower sa iyo? Anong force ang nagpapakilos sa iyo? Anong force ang nagpapapunta sa iyo sa church? Amen. Anong force ang nagpo-push sa iyo to do something for the Lord? Amen. Kung ikaw man ay nagsusoul winning, maliwanag pa sa iyo na force ng Diyos ang nagpo-push sa iyo? Kung ikaw man ay may ginagawa sa may mga ministry, make it sure na ang force ng Diyos ang nagpo-push sa iyo. Yes, sir. Amen. Sa kadahilanang, pag hindi force ng Diyos, madali ka mapapagod. Pag wala, katulad ngayon, wala si Sir Jao, wala si Sir Maki. Wala si Sir Jao, wala si Sir Maki. Pinag-uusapan nga namin, Sir Dominic, asan kaya yung ibang mga Ibang force eh. Na-force sila eh. Ay, patay. of force, wala si, wala si Sir Jao, Nawala eh. wala si Sir Maki, of force, alam na. Ayan ang mahirap niyo, mga kapatid. Make it sure, mga kapatid. Bilang isang young people, bilang isang team focus, na nagjo-join ka sa mga programa katulad nito, na ang Diyos pa, o force pa ng Diyos, ang nag-i-empower sa iyo. Kaya nga, pinag-uusapan kayo na, tinatalakay po ni Sir Dominic, that as a Christian, as a Christian, mga kapatid, we should be reliant on God's power. We should be reliant on God's force. Bakit po? Because the only force, mga kapatid, that can resist the devil and even the strategy of the devil is God's force. Amen. Nako niyo po, pag pinag-usapan yung temptation, grabe talaga sa mga young people ngayon. Yes, sir. Doon, mahina ang mga young people, yung i-resist ang temptation. Sa talatang, alam niyo po yung talata, sabi nga Sir Dominic, sabi ko, anong talata ang ginagamit natin dito? Ephesians, chapter number 5. Ephesians, chapter number 6. Beginning from verse number 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord. and not in the world, but in the Lord and in the power of His might. Nakaraan, sinabi ni Sir Jao ng ibig sabihin ng power of His might is the power of His ability and force. The power of God's ability and force. Verse number 11, anong purpose? Put on the whole armor of God. Bakit kaya tayo ini-encourage ng Panginoon na maging malakas tayo sa Diyos? Amen. And even in His might, maging malakas tayo. At ang sabi ng Biblia, in verse number 11, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Merong purpose kung bakit tayo ini-encourage ng Diyos na maging malakas tayo sa Kanya. Amen. Na kung magre-rely man tayo, mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Merong jablo. Amen. Nakaya niyo po, merong jablo, sabi ng verse number 11, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Bakit biglang pinasok yung devil? That's the reason why we really need the force of God for us to resist the temptation na galing sa jablo. Yes, sir. Nakaya niyo po, kung bakit napakalaga na tayo ay maging reliant sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, hindi kung sino-sino lang ang kalaban natin. Yan. Walang iba kundi ang jablo. Amen. For you to be able to stand against the wiles. Ano po yung wiles dyan, sir? Strategy. Satan has a lot of strategy that just to pull us out, mga kapatid, from the will of God. Ito ang will ng Diyos sa iyo. Lahat ng kapamaraanan, gagawin niya para hilahin ka niyan. Yes, sir. Amen. Nakanya. At kung wala kang lakas na nanggagaling sa Diyos, tandaan mo, you are no match to Satan. Hindi mo kaya. Kaya kung sarili mong lakas na, kung magmamagaling kayang people, at kung gagamitin mo ang pinag-aralan mo, ako kasi ito, pinag-aralan ako, matalino ako sa school namin,
at ito na ako, usher na ako, ito na ako. Gagamitin mo, pinag-aralan mo, yung mga ministry mo dito, yung sabihin mong ginagawa mo sa Panginoon, kung yan ang iyong gagamitin, nako, paglalaroan ka lang ng dyablo. Maraming may ministry pero pinaglalaroan ng dyablo. Bakit? Ang kanyang ginagamit na sa ministry is not the power of God, but his own power. That is no match to the power of Satan. Kaya mga kapatid, merong purpose kung bakit kailangan tayo be strong in the Lord and in the power of His might. Maging malakas tayo sa kadahilan, napakatindi talaga. Kaya sabi ko nga kanina, sir, pagdating sa temptation, ang bilis mag-give in ng mga young people. Yes, sir. Amen. Amen. Sir Dominic, ikaw lumaki ka na dito sa church. Yes, sir. Nasobrahan ng laki, sir. At nakita mo na. You've seen a lot of young people in this church. Yes, sir. Na kung saan ay talaga namang na-experience na, they have experienced yung masayang paglilingkod sa Panginoon. Yes, sir. Amen. Pero nakita mo rin kung paano sila nag-enjoy at nakita mo rin kung paano sila bumagsak. Yes, sir. Kung paano sila nag-give in sa temptation. At masasabi mo, Sir Dominic, na talagang walang malakas. Kaya sinasabi natin, it's only by the grace of God why we are still in this church. Amen. Amen. Totoo And yan, why sir. we're Amen. still doing things for the Lord. Bakit po? Sa kadela ng sabihin na nating umaasa ka pa sa kapangyarihan ng Diyos. Eh maraming nagigibin sa kasalanan. Pag nagigibin na sa temptation, wala na, sira na talaga, sir. Wala na. Napakadaming young people. May ministry pero ang bilis mag-give in sa temptation. Bakit? Ang kanyang ginagamit ay yung kanyang force, yung kanyang power. Ang kanyang ginagamit maaring ang nagpupush sa kanya mga kapatid para gawin ang mga gawain sa gawain ng Panginoon, maaring yung magulang niya lang. Maaring yung team leader niya lang. Maaring yung area leader niya lang. Maaring yung kanyang sarili lang. Mga kapatid, make it sure na ang nagpupush sa atin o para gumawa tayo sa gawain ng Panginoon ay ang Diyos. Amen. Amen, amen. Kapangyarihan ng Diyos. Sa kadahilanan, pag hindi kapangyarihan ng Diyos, pag wala na si area leader, wala na. Wala na. Pag wala na si Sir Joe, katulad ngayon, wala na rin yan. Ay, by the way, sir, nandito sila, sir. Kasama natin sila Hindi, ngayon. okay, Tama. may mga kasama Kasama po natin sila tayo. ngayon. Yan. Yun naman sa mga Google Meet. Ayan, Hindi, ayan. hindi. Ito si Sir Joe. Sir Joe, good Tama evening, Sir yan. Joe. Maraming wala pag wala kami. Opo, sir. Ay, patay. Maraming wala. Sir Maki, good evening po, Sir Joe. Salamat po, sir, sa privilege, sir. Pasensya na po kung ano-ano pong nasasabi ko, sir. Ha? Unawain niyo po ako, Di sir. di Good nyo evening, good pinapansin evening. mga message ko eh. Tatampo ko sa inyo eh. Okay po. Pag, ano po, wala pong masama na sumunod ka sa area leader mo. Yes, sir. Walang masamang sumunod ka kay Sir Joe bilang tinalagaan ng Diyos sa Team Focus. But make it sure na ang iyong pagsunod kay Sir Joe ay bunga ng pagsunod mo sa Panginoon. Amen. Kasi pag nawala si Sir Joe, katulad ngayon, tingnan na, pag wala si Sir Joe, ay talaga naman. Walang bisita. Tahimik kayo, tingnan nyo. Sir Joe, patay. ayaw talaga, sir. Walang Talaga, amen. Nais kong banggitin kasi hindi nila nakikita si Sir Joe, sir. Yes, sir. Nais kong banggitin sa mga kasama natin dito. Nandito si Sir Joe. Yun, ha? Isa lang. Isa lang yung amen. Okay, kaya mga kapatid, dapat talagang siguraduhin natin na ang nagmumotivate sa atin, nagpupush sa atin mga kapatid para gawin ang lahat ng gawain sa ministry. Walang iba kundi ang Diyos. Amen. Walang iba kundi ang Diyos. Kahit wala na ang leader mo, kahit wala si pastor, kahit wala ang sino mang nakatalaga sa iyo, gagawa ka pa rin para sa Panginoon. Bakit ang nagpupush sa iyo, walang iba, kundi ang Panginoon. Kaya tama sinasabi ni Sir Dominic, we should be reliant on God's power. Ang temptation, mga kapatid, hindi mo yan basta-basta maiwasan. Ay kahapon, tinalakay ko po, dinaanan natin, temptation is what? Attractive. And it appears anytime and anywhere. Walang pinipili yan. Hindi porkit nasa church ka, hindi kayo titempt. Yup. Kahit nga ongoing yung Staying alive. staying alive, may natitempt sa inyo eh. Di ba po? Kahit ongoing ang mga programa, nandiyan ka naman, pero natitempt ka. Yeah. Upang gumawa ng mga bagay that is not acceptable in the sight of God. Walang pinipiling lugar. Walang pinipiling oras. At ang temptation, mga kapatid, hindi yan tumitigil. Sabi ko, seryoso po yan. Kahapon, tinalaki natin, pinag-aralan natin yung kay Joseph. Sir, talaga naman. Sir, kung ikaw lalaki talaga eh, may magte-tempt sa iyo eh. Di ba? Dominic! Ang cute-cute ko. Hindi ka ba natutuwa sa akin? Pwede mo naman pisilin yung pisngi ko.
Di ba? Talaga Malapit namang nila, young sir, eh. young people, pag mayroong kumindat-kindat sa inyo, anong anong response nyo? Pag mayroong kumindat-kindat sa inyo, kindat pa lang yan. Naalala ko talaga, sir, yung kuya ko eh. Talaga naman may nagreklamo, sir. Ba't naman nagreklamo, sir? Elementary pa kami na nagreklamo, itong anak mo nangingindat. Hindi nila alam yung kuya ko, sakit niya yun. Boy kurap yun eh, boy iling. Kasi asar ko sa kanya, boy iling, boy kurap. Gumaka ng ganun talaga yun. Ay, may nagreklamo sa kanya. Opo, May, kailangan. may nagreklamo, sir, yung Nantonet, yung anak niyo po, nangingindat po, sabi po ng ano. Tawa na lang si mama. Nalaman namin yon. Ay, Pastor natawa na Jeder, lang oh. kami. Pastor Jeder, oh. Kala niya, nagpapakyut sa kanya. Aba, ay na-tempt din eh. Kaya young people, hindi basta-basta ang temptation. Amen. Kaya nga, nakaraan, nireview ko po yung tinalaki ni Sir Jao. Kung ikaw ay magre-rely lang talaga sa Panginoon, magkakaroon ka ng power, the ability to resist the devil. Yes, sir. If you will just allow the power of God to empower you, Amen. to control you, magkakaroon ka ng courage, mga kapatid, to resist the strategy or to resist the wiles of the devil. Ay, pag wala ka talagang Diyos, bilang lalaki sa Dominic, magigivin ka talaga. Yes, sir. Ang matindi nito, hindi lang yung isang beses. Paulit-ulit yan. Maaring, sabi ko nga, ngayon, maaring makatanggi ka, pero bukas, tingnan natin. Yup. Tingnan natin kung next week makatanggi ka pa. Eh kung araw-arawin ka niyan, i-message ka niyan, sa una pakyut ka pa. Ayoko, may prinsipyo ako. Tingnan natin yung prinsipyo mo. Kung hindi totoong nagre-rely ka sa Diyos, yung sinasabi mong prinsipyo na sa bibig mo lamang, tingnan natin, time will come, mag-give in ka sa temptation. Tingnan natin, kung yung pa-message sa iyo, habang buhay mong matatanggihan. Kung yung pa-message sa iyo, habang buhay mo matatanggihan, tingnan natin. Mga kapatid, hindi biro ang Kristiyanong buhay. Amen? Amen. Napakaraming young people na napapahamak eh. Nako niyo po, isa lang ang problema. Yung tinatalakay nga dito ni Sir Jao nakaraan, siguraduhin mo na ang pinagkukuhanan mo ng kalakasan ay ang Diyos. Amen, sir. Siguraduhin mo, malakas ang bultahin ng Diyos sa buhay mo. Sir, yung voltage kasi, sir. Nagkika-elements of electricity. Ah. Yung voltage po, yan po yung isang bagay that pushes the electrons. Kaya pag malakas ang voltahe, iba yung 110, sir, 110 na voltahe sa 220. Yung 110, naalala ko, sir, may tinuturoan po ko. May willing magpaturo, bumili ng gamit, kilala ni Sir Jao yun eh. Kilala ni Sir Jao yun, sa area niya dati yun eh. Dating full-time. Aba, bili ng gamit, sir. Ah. Bili ng gamit, talagang bili siya ng gamit at talaga puro Lazada. Sabi nga ni Sir Alex, Bira, ang daming pera, sana all. Bili ng gamit sa electrical, sir. Bili ng Sir, gamit. sir. Aba, sir, nag-ayos kami ng switch na kuryente isang beses. Kinalimutan niya ng pagiging electrician. 110 pa lang yun, ha? Talagang hindi na siya. Kaya yung iba ko, may nakinabang dito ng mga gamit na binili niya, sir, eh. Tumigil talaga siya, ayoko. Na-trauma siya, sir. 110 pa lang yun. Eh kung 220. Eh kung 220. Ay, Sana kapatid, 220 na lang. Sir Joe, baka daw hindi na ganahan kumain. Sir Joe, ano po yun, sir? Sana 220 na lang. O nga, sir, eh. Kung alam ko magkukwit yun, sir, sana 220. Pero mga kapatid, could you imagine kung yung voltahe, kung aalaw natin na yung voltahe ng Diyos ang kikilos sa atin, magpupush sa atin, Amen. aba, ay wala, makakapigil niyan. Matindi yung currency, mga kapatid, sa Lakas ilog. ng force, Tim Focus. Mahirap, kaya sabi Amen, amen. nga ni Sir Dominic nakaraan, abay, huwag mong pagka pinupush ka ng Diyos, pag kinukonvict ka ng Diyos, huwag mong i-resist. Amen. Aba, mahihirapan ka. Kung meron ka mang i-resist, ay yung temptation ng Diablo. Sa pamamagitan, hindi ng kapangyarihan mo. You are not able to resist the temptation, mga kapatid. But God is able. Amen. Kaya kailangan mo ng power ng Diyos. Pag ikaw ay na-empower ng Diyos, anumang gawin ng Diablo, kaya mong i-resist. You will be able to resist the wiles of the devil if you will just allow, mga kapatid, the power of God, the force of God to overpower you or to empower you. Amen. Kaya kailangan natin, mga kapatid, napakahalaga. Ay, nakakalungkot man, pero nakita natin bakit may bagong young people,
meron namang nawawala. Amen. Masaya sana kung nananatili yung mga young people sa Team Focus. Ang dami ko nakitang young people na eh. Lalo na nung sa Ngayon, ang daming nadadagdag, Amen. sir. Amen. Amen. Ang dami sa mga bagong young people. Shout out sa inyong lahat, sa mga bagong young people. At salamat naman sa Panginoon. Nakikita ko sa area ni Sir Joe, sa South Border, ang daming bagong muka eh. Malalaki pa. Amen. Opo. At sa ibang mga area, maging sa area namin, may mga bago, may papakilala yung kapatid. Sir, ito pala, bagong young people. Ngayon, nakasubaybay sila, sir. Amen. Amen. Salamat. Pero bakit nakakalungkot sa isang part, may mga young people na nawawala? Parang palitan lang ba? Parang ano lang ba? Parang pinagsasama, yung subtraction and addition. Aba, hindi. Lalago ang gawain yan. Amen. Bawas dagdag. Dapat dagdag ng dagdag. At wala namang perpekto, pero mga kapatid, kung ang matindi nito, mas marami pang nababawas. Yeah. Nakakalungkot. May mga kasama tayong young people, dati kasama natin nag-enjoy sa ministry. Sir Dominic, lalo ka na, dito ka na lumaki. Marami ka nakasabayan dito, pero asan sila ngayon? Amen. Anong problema mga kapatid? Tumagal sila sa church. Maring yung una, yung nag-enjoy sila talaga namang, grabe, Panginoon, tumilos po kayo sa aking buhay. I really need your power. Talaga naman, pag nalalangin yan, umiiyak pa. Pero kalaunan, may nakilala, kung sino nakilala dito, ang nakilala niya naman, malayo sa Diyos. Nailayo siya sa Amen. Panginoon. Yung influensya, mga kapatid, napakahalaga niyan. Nailayo siya sa Panginoon na hindi niya alam, wala na. Wala nang kapangyarihan ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya pagdating ng temptation, wala man lang kalakas-lakas. Wala man lang kalakas-lakas na tumanggi sa temptation. Amen. Napakalaga yung recourse of temptation. Pag sabing recourse, a source of strength Amen. or a help. Anong source of strength mo pag nandyan ang temptation? Anong source of strength mo? Do you have the courage to resist the temptation? Meron ka bang courage? Meron ka bang lakas? Meron ka bang strength, mga kapatid, na i-resist ang temptation? Magkakaroon ka lang ng lakas, mga kapatid, kung iaalaw mo na ang Diyos ang kumilos sa iyong buhay. Amen. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pinag-uusapan. Na pinakinggan ko ngayon pinag-uusapan nila Sir Joe Nakaran, kailangan talaga natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Yes, sir. Yes, sir. Kaya I hope and I do believe, mga kapatid, may mga gusto pa akong sabihin, pero next year na lang po yun. next year natin Opo. natin. At Sir Dom, at Sir, may gusto po ang kayo ganda po dagdag, sir. nung shinare niyo, sir. Ang naisip ko po dyan, yung sinasabi ni Sir Jao, past episode, yung topic, yung pwede natin mapagdaanan, Team Focus, yung moral force. Diyan makikita, Team Focus, kung gaano kalakas yung moral force natin. Yung morals natin, Team Focus. Kasi Amen. yung sinasabi na lang ni Sir RG kanina, madali tayong makuha ng Diablo dahil iba na pala yung force na nagpupush sa atin. Naisip ko, sir, yung mga dati, sir, sabi sir, may mga kasabayan ako dati na wala na ngayon. Of course, bata pa kami noon. Aminin man namin sa hindi, ang nagfo-force sa amin dito ay wala nang iba, yung force ng magulang. Kaibigan. Kaya kami nandito sa church. Pero Team Focus, bakit pagdating sa labas, kunyari ngayon, sa panahon natin ngayon, pero pagdating sa labas, ano nang nagfo-force sa atin? Team Focus, baka nakakalimutan nyo, may force din na hindi natin kinikilala ng maigi. Ano yun? Yung ultimong gadget na hawak. That's right. Team Focus, sabi ko nga kanina, kilalanin mo yung force na yung gumagalaw sa'yo. Baka mamaya magaya ka dun sa sinasabi ni Sir RG. Paano darating yung temptation? Darating dyan sa Facebook na lang or sa Instagram or whatever na social media platform na tinitignan nyo ngayon. Magugulat na lang kayo, uy, pag nandito ka sa church, sasabihin mo, ayoko niyan. Pag nagpipreach si pastor against that, ang lakas ng amen mo. Pero pagdating mo sa bahay, ikaw lang mag-isa, may wifi or data, anong gagawin mo? Ay, parang maganda. Gusto ko niyan. Nasaan na ngayon? Pero pagdating sa church, nawala na, nakalimutan na, tempted ka agad, nagalaw ka kaagad ng force ng mundo. Force ng barkada sa labas. Gusto kong idagdag kasi alam ko may kakilala ko ngayon, alam kong nanonood ka ng Team Focus, nanonood ka ng Staying Alive. Baka ma-force ka ng force ng school. Ano ibig sabihin ng force ng school? Kilalanin mo yan. Baka mamaya ma-force kang sumayaw. Kalalaki mong tao, kilala kita, ha? Kilala mo ko. Ha?
baptist ka, lumaki ka sa simbahan. O, hindi lang naman hindi lang siya yung sinasabihan ko. Tayong Team Focus na matagal na dito sa church. Alam mo yung tama, you have the ability na binigay sa'yo, yung power of His might. You already know na yung sinasabi ni Sir RG, yung wiles of the devil, yung strategy ng Diablo. Isa yan sa strategy na pwedeng gamitin sa atin, Team Focus. Yung strategy na, school naman to graded to, kaya okay lang sumayaw. Shoutout dun sa mga estudyante, yung mga estudyante sa labas na member ng Team Focus. Humihingi talaga sila ng letter kay Sir Jow. Amen. Kung hindi man kay Sir Jow, nagpapatulong kay attorney. Amen. Gumagawa ng You're right. legal document. Ay, may sinasabi ata. Ano Yeah, yan, sir? karapatan ng estudyante 'yon Yes, sir. Amen. na ipamuhay at i-practice ang kanyang pananampalataya. Yes, Amen. sir. Narinig niya, Team Focus. Diba? Baka mamaya, yung force na yan, yung force ng school na yan ang mag-force sa'yo, papalayo doon sa kapangyarihan ng Diyos sa That's buhay right. mo. Diba? Team Maliban lang kung gusto sumayaw. TikTok. Di tayo dyan. Baka di nyo alam, Team Focus, meron din kaming intel dyan sa TikTok. Hindi, joke lang. Okay, Team Focus, naintindihan nyo? Ang ganda ng pinag-uusapan natin, Team Focus. Diyan yung makikita yung lakas ng moral force mo ngayon, Team Focus. Yan yung sinasabi ni Sir Jow lahat ng mga nakaraang episodes natin. Diba? Patuloy tayo, kilalanin mo yung force na dapat gumalaw sa'yo. Pag di mo kinilala yung Team Focus, hindi ka magugulat matutuwa ka pa na ginagawa mo na yung makamundong bagay. Nag-i-enjoy ka na doon sa imbes na ini-enjoy mo yung gawain ng Panginoon, imbes na ini-enjoy mo yung action, yung force ng Panginoon sa buhay mo, ang ini-enjoy mo na is yung galaw na ng Diablo sa buhay mo, ng mundo. Ini-enjoy mo yung flesh na sinasabi nga ng Biblia. Kaya Team Focus, tandaan nyo maigi yan. Kilalanin mo yung force na gumagalaw sa'yo. Nako, Team Focus, sinasabi nga natin, matagal na natin, sinasabi na ni Sir RG kanina, nakakalungkot naman. Ang ganda na ng reputation na naitayo mo dito sa simbahan. Biruin mo, kilala ka ng tao na soul winner. Kilala ka ng tao na giver, kung giver ka man. Kilala ka ng maraming tao na masunurin sa magulang. Kilala ka ng tao na maayos ang damit mo, maayos ang pananamit mo. Kahit dun sa mga post mo sa Facebook, kitang-kita dun yung power ng Diyos sa buhay mo. Pero after few months, after few years, bakit nawala? Kasi hindi mo kinilala yung force na gumagalaw sa'yo. Kawawa. Tanda mo, Team Focus, hindi lang ikaw yung kawawa dyan, pati yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya Team Focus, tandaan yan. Sir Jow, baka meron kayong isi-share, sir. Ayos, ang galing. Yan tayo. Ayos talaga yun. Hindi, kasi late na ako nakapakinig. Sumusulpot na lang ako. Kaya tama naman, lalo sa lahat ng mga nasa Team Focus niyan. Pa-empty bat na kasi ako eh. Pero again, ay maganda yung sinabi ni Sir RG, bagamat di ko na pakinggan yung simula. Pero alam ko naman na lahat yan ay makakatulong sa inyo. And kaya nga siya yung kasama ni Sir Dominic dyan. And it's always a great blessing na talagang meron kayong napupulot. At maganda yung sinabi na yun. Siguraduhin niya yung familiar kayo sa puwersa na meron kayo. Kaya nga may the force be with you eh. And yung you have to be familiar with the right force, with the biblical force, and with the unbiblical force. Yeah, parehas may puwersa eh. So kayo ngayon ang pipili niyan. Parang kanina sinabi nga eh, meron kayong karapatan paglaban at panindigan ng pananampalataya nyo. If you're going to do that, then you'll determine and you'll know kung anong force meron kayo. But if you will let the world control you, so you know kung anong force ang pinili ninyo. It's still up to you. Still up to you. Pinaka-importante, alam nyo na meron kayong tamang pagkukunan ng tamang force. Kaya without it, talagang the world system will eat you up alive. And instead of staying alive, you will end up dead. Kaya again, yan ang ilagay nyo sa isipan nyo sa lahat ng mga nasa Team Focus ngayon, virtual, and lahat na sa actual. Ilan ba yung actual natin dyan? Diyan natin malalaman kung yung mga nag-actual dati may force talaga eh.
Nako, mukhang nilalangaw ang actual, sir. Palagay ko nga, wala na yung mga iba dyan, no? 15. Bawas 15. lang bawas yung mga lalaking wala nang puwersa yung mga lalaki ngayon. Kaya ang gagawin natin sa susunod yan, ibabay group natin. So, kung hindi man lahat makapagsabay-sabay, i-require ko by group. Isang group ng lalaki, isang group ng babae, dapat nandiyan dyan sa live natin. Because it will really help you to enjoy more the program. Dati nag-i-enjoy kayo pag marami dyan Pero ngayon maraming nasa station na lang Amen. Yeah. All right. So again, I thank you, Sir RG. Thank you, Sir Dominic, and Team Focus. Stay alive by applying the right force that has to be with you. Okay. Thank you, sirs. Amen. Thank you, sir. Thank you, sir. Team Thank you, Focus. Sir Jao. Yan, Team Focus. Narinig See you niyo na, tomorrow. Team Focus. You should know the force. You should know the force that is moving you. What is moving you? Yan, Team Focus. Kaya, bago natin marinig ang ating boy shoutout, siguro mga 30 minutes pa. Okay. Maganda itong Team Focus. Tandaan nyo yan, ha? Tignan nyo na lang yung mga live audience natin. Dati, puno ito Punuan. Maganda to ito din focus. Tandaan nyo na. Kaya ang narinig kong dahilan kung bakit daw wala dito dahil sa school. Live audience natin. Dati puno ito Punuan. Kaya nawawala kaya wala daw siya dito kasi kailangan daw maghabol ng school. Kailangan daw maghabol sa school. Bakit? School requirements kasi closing na. Yes. Kailangan daw Ito yan, Sir Jao. Kaya siya naghahabol sa school kasi ibang force na naman yung nag-push sa'yo, Team Focus. Yan yun. Imbis na mag-ayos kasi... Di sana mag-ahabol, Sir Dominic, kung nung binigay, ginagawa na Yes. That's yun na nga. right. Amen. Amen, sir. Kaso, parang rin yan parang may estudyante rin sa Bible School yan. Kung kailan last week, tsaka gagawa ng Bible ng notes. project. Bible notes, so umbira, biglang 650 kagad after 1 week diba? Yun ang Binigyan pa ng awa yon. Ano, sir? Binigyan pa ng awa ng Diyos. Ay, patay. Imagine nyo Team Focus, for the whole school year, isipin nyo Team Focus, bigla kang maghahabol sa huli. Ano yun? Ibang force yun. For the whole school year, Team Focus, pinakita mo lang sa sarili mo na hindi ka talaga nagpapagalaw doon sa force ng Panginoon. Ibang force yan, Team Focus. Mind you, kayong mga live audience dati, kilala nyo sarili nyo. Okay, sige. Pakilala na natin. Ito na po ang ating boy shout out. Amen! Ang galing. Okay, isa pa. Out na ako. Good evening, Team Focus! Good evening, Team Focus, people of the world of the people. Good evening, Team Focus. Napakaganda ng ating opening. Ayan, muntik ako makalimutan ng sound. At ngayon, tayo po ay mag-shoutout ng ating mga una-una sa lahat. Ayan, nag-shutdown na. Una-una sa lahat, nag-shoutout po sa ating mga first-time visitors. Meron po tayong 3. Amen. Meron po tayong 3 first-time visitors. Una po dyan si shoutout ako, Valerie Ladan, si Josh Salino, si Arwin Tanyegra. Yan. Galing po sila sa Pasay West. Welcome. I hope at na-enjoy nyo ang ating Team Focus at sana hindi to ang una at huli nyo. Sana ay makita namin kayo ulit. At ngayon, shoutout po natin mga nag-send ng picture. Si Kuya Ranidel, si Kuya Ruben, si Rica May Danao. Inayos ko na. Maayos na yung pagsayo ko kay Kuya Ruben. Ayan. Si Hannah Faith Suerte, si Denise Quaresma, si Janine, at si Hannah Soronio. Ayan. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa ating mga stations. Galing po sa, syempre yan, sa Pasay West, galing sa Gate 3 Malibay, at sa Villamore Station. Shoutout sa inyo. Pati rin po sa East Family, sa Silverio Station, sa mga station ng Southeast, at sa mga station ng South Border, sa PNR at sa Pinagbuklod. Tama po ba ito? Hindi ko po alam. Ayan. At syempre, last but not the least, ang mga galing po sa Central East Station. At syempre, special shoutout po sa aking kasama, Sir Steven Plomentira. Sana po nanonood po kayo. At, Pasalubong dapat may pasalubong. yes, pasalubong Yan. po. Kasi- Shoutout ko sana yan.
Nasa Baguio po siya ngayon. Ayan, napakalamig Oo, na po. papa-shoutout ko sana kasi ako nga nandito nanonood. Yes. Sana yung nasa yes. Baguio Sabi po niya, nanonood sir, din. wala daw po siyang data. Amen. Sinungaling. Napaka, Steve, Wala, Fox may paraan, watching. may Sabi paraan. niya kanina, wala Nakapunta daw nga siyang ng data, Baguio. kaya daw siya May maka-open ng screenshot yun, messenger. Steven. May screenshot yun. Okay, nakita, nakalagay doon. May ebidensya si Kuya Dominic na meron daw. Wala, may paraan, may paraan, may sir. paraan. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Condolence na lang po sa Flomentira family. Ay, sorry. Dapat may dala yan sa Sorry atin po, dito sorry na po, strawberry sorry po. jam. At ayan, shoutout din po syempre sa ating mga actual audience. Ayan, ang mga faithful na pumunta talaga kahit wala si Sir Dom. Ayan. Ay, si Sir Dom, si Sir Jao. Wala ako Ayan. dito, wala. Sorry. At syempre, shoutout po sa aking pamilya, ang Dolor family. Yan, si Mami, si Daddy. Nanonood po sila. Yun lang po. And back to you, Sir Dom. Back to you, Sir RG. Back to your... Back to you rin. Ang hirap no pag wala sila, no? Anyway, magandang gabi po Amen. ulit. Ang Vera, maganda. Thank you, Jay. Thank you. Shoutout Thank you, nga sir. pala ulit. Hindi nabanggit ni Jay kanina, si Rain Bonifacio, Ayan. si Ella Francisco, Rian Diaz, Maureen Baculna. Yan, shoutout Mga sa first inyo. time, Meron sir. pa ba? Yan lang. Okay na po. Hindi ko Okay na nabase. Okay, yan. Shoutout sa inyo. I hope kayo ay excited dito lagi sa ating program. Okay, tayo lahat, sir. I hope Team Focus, kayo ay nag-enjoy sa ating program na Staying Alive. Ba't lumapit dito si JJ? Hindi, kasi Amen. gamitin yung camera para ipakita yung ating mga... Sana hinintay mo. Thank you, Sir Joe. Thank you po. Sana hinintay mo muna yung Okay na yan. Okay. Anyway, shoutout. Sir Jericho, Sir baka Echo. pwede pong patulong po sa Google Meet. Baka pwede pong ma-shoutout yung Nasa Google Meet. mga mission. Uy, Nawal. Ayun. yung mga nasa mission dyan. Baka pwede po naming ma-shoutout. Tama. Shoutout sila. Okay, shoutout po sa mga nasa mission. Si Justin. Yan. Ay, wala na si ano. Cagayan Yan. mission. Si Toto, magpakita ka, Toto. Toto ba yun Hindi si yan si Sharon? Toto. Parang si Sharon natin. Sorry. Shoutout po sa Cagayan Mission. Ang Toto. And kanina pa, sir? Sino ba po? Wala dyan mission natin? Isa lang, sir. Isa lang po. Pangalawa si Sir Jao. Ayan. Sige, sapang Wala, dalaga. ano mission. sila, Dalaga Mission? Busy sila dito, busy. BC. Busy daw, busy. Yan, shoutout. Anyway, Galaw siguro sila baka ng galaw. nanonood sila sa FB Live. Yan. Amen. Shoutout natin yung mga station, Kuya Dom. Mga nandyan sa Google Meet. Hindi pa ba na-shoutout yung ano? Kaway-kaway na lang yung mga nasa Boy, stations. Hoy, sa Team Bravo. Yan, Team Bravo. Shoutout sa inyo, Team Bravo. Shoutout. Shut out. Yes. And of course, sa area Holy ng cam. South Border. Holy cow. Sa Escalada Station. Amen. Shoutout po Amen. sa inyo. South Border ulit. Kaninong area to, sir? Hi po. Wala, hindi ko kilala. Sorry. Shoutout po sa inyo. And, Villamore. yan. Villamore Station. Pasay West. Dito po ang inyong area leader. Good evening Sir sa inyong RG. lahat. Gate 3 Station. Gate 3 3 Station. Malibay Ayan, Malibay Station. Yan. Kaway-kaway kayo dyan. Kaway-kaway. Good evening. Central. Oy, Central East. Joshua. Lipat nyo na Ayun, agad. Brad. Lipat nyo na. Wave your Sige na. Bible, sir. Wave your Bible, Sir Joshua. Lipat nyo na. Wave your Bible. Si Joshua na yan eh. Libertad Station. Amen. Hati na naman. Libertad Station. Libertad Station. Amen. Ang bira. Umabot kayo. Kasama dun, ko yan sa Layo kanina, nun, sir. Ang Kasama ko sila bira. kanina, sir. Malayo-layo na rin yan, Next. Okay na po. Up, James. Shoutout sa James. Trusted Timothy. Thank you for Amen. joining us. Again po. Yan, baka yung mga naka-off ang cam, please switch on your cameras. Gate 1 Station. Gate 1. Gate 1 Station. Shoutout sa inyo Shoutout lahat. sa inyo, shoutout sa inyo. I Shoutout hope kay kayo Manny. na-bless Ay, sa sorry. ating Di ba si Manny yan? program ngayong gabi. And kay Ma'am Aloha. Amen, Ian. Okay ka Oy, lang? kay Ian. Okay ka lang? Buti pa to. Okay lang po. Nanonood siya. Good evening po. Iyan, may Yes. pag-asa na yan. May pag... Amen, Ian. Ba't grabe tao? Parang Sorry may po, alam sorry. ka. Sorry po, sorry po. Yan, lahat na po yan. Shoutout Sorry po po. ulit sa mga nasa FB Live, lalo na yung mga mission. Baka mahina lang yung internet connection nila.
I hope next week makasama namin kayo sa Google Meet. Yan, Team Focus. Patakatapos na, I hope kayo ay may natutunan sa ating program ngayong gabi. Napakaganda. Yep. And shoutout nga pala ulit kay Mami. May gutom na ako, baka may pagkain dyan sa bahay. And I hope kayo po ay na-bless sa ating program ngayong gabi. Napakaganda. And Amen. kita tayo ulit. Kita Yung tayo. asawa ko, sir, gusto ko lang batiin. Sige, Shout out sige, sa iyo, sige. mahal. Shoutout, sir. Shoutout po. Kung asan ka man naroon, wag kang umalis, pupuntahan kita dyan. No? Wow! Grabe! Amen! Parang iba yung dating sa akin nun. Yes. Sir, Di tayo dyan. thank you po. Once again, this is the team prep. Ay, sorry. Sorry po. Okay, sorry thank you po ulit. Thank you po ulit, Team Focus. Kita-kita tayo ulit sa susunod na episode ng Staying Amen. Thank you po. Thank you po. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po. Next week ulit. Kita-kita Thank you, tayo thank you. God bless. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sa inyo lahat. Thank you po. Thank you po. Kami Sunday. It's just the kind of place I like to call home. It's the place where I'd be welcome, I know. There are prizes in this world I like to attain, things I like to do when I can. But anything that I achieve could not be the same as the ticket I hold in my hand. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. No, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Folks are trying every way to get in the gate, looking for an easier way. Some will shop around to find a cheaper rate, even though the price is already paid. So if you're wondering why you haven't bought your way in, well, it's just because of one man. He's been here once and he is coming back again, and he can put a ticket in your hand. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. Oh, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. Oh, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Everything's gonna be alright.